It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Monday, December 2. The Akbayan party list has endorsed the first ever impeachment complaint against VP Sara Duterte. The civilian drafted case cited the 24 articles of misconduct, corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. The complainants include Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Father Robert Reyes, and former Magdalo Representative Gary Alejano. They were accompanied by former Senator Laila de Lima, who acted as the group's spokesperson. Former Bayan Muna Congressman Nery Colmenares says the International Criminal Court's call for witnesses does not indicate a lack of evidence. Colmenares stresses that this is simply a new phase in the probe where people who have submitted sworn statements or have been interviewed are invited to become witnesses. The ICC recently opened an online portal where information about the drug war can be sent. President Bongbong Marcos has expressed alarm over a Russian attack submarine spotted in the West Philippine Sea on November 28. The president says the sighting was, and we quote, very worrisome. The Russian vessel disclosed in its response to a radio challenge that it surfaced due to bad weather and assured its departure once conditions improve. It has since left Philippine waters. And joining us today, Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas, who is still indisposed in Europe. Hahabol daw siya maya-maya ng kaunti. And from the Philippine Star, our editor-in-chief, Ami Pamintuan, joins us all the way from Parañaque City. Ami, magandang hapon. Hi, happy Monday, Ed. Happy Monday. Ang pinakaiintay ng lahat na mangyayari dahil pagkatagal-tagal Oo nga pinag-uusapan at ngayon lang umusad, ay may nagsampa na ng impeachment complaint at meron ng endorsement. Of course, ang tanong dyan kung will they get the necessary votes? 100 plus yun, ano? Yeah. 1/3 of the House membership. A third of the... Ngayong na sinabi ng ganyan, si President Marcos na wag daw pag-aksaya ng panahon dahil hindi naman daw importante at wala daw makikinabang na Pilipino. Ayun nga Ayun. Now that we have a complaint and filed and endorsed, the next step would be to ask the leadership of Congress kung ito ba'y uusad o ito ba'y hindi. Although, alam mo naman sa Kongreso, may konting optics din yan While it's true that supermajority yan, they also do not want to look like they're being obedient, completely obedient to Malacanang. Although, yung isa naman, dahil public yung declaration ni President Marcos, kapag lumaban sila, ibig sabihin are they defying the President? Di ba? So may ganon. Meron din ganon. Lalo na, it's headed by the cousin of the President na lahat tingin ng lahat yun ang gustong maging successor ni President Marcos, hindi ba? Ito, Ami, tapos there are 24 articles of impeachment dun sa final na complaint ng grupo. Kasama doon yung culpable violation of Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. 24 sila, ranging from confidential funds, failure to count, including when she was in Davao as a mayor. Pwede pala yun? I don't know if you can go that far back kasi 2.7 billion in confidential funds as Davao mayor was also being cited as a violation of Constitution. And of course, pero she's being impeached as Vice President. Okay. Palagay ko hindi nakasama yan. Ano? That's one of several charges being leveled against her. And of course, yung yung kanyang and here we quote meltdowns noong October. Where she threatened the president among other things. So, yun. Marami-rami. Haba. Hindi ko pa nababasa lahat I just did a quick scan May mga dalawang tanong dyan, kung sakaling manalo man yan, na mapakita ng House na independent sila, kung i-forward sa Senate,
magkakaroon ng impeachment trial? Will the senators go along with it? Oh, Diba? May oras pa ba? It's a two-step Dahil process after Christmas na. Pasko na, tapos magkakampanya na after the New Year, magkakampanya na. And isa pang scenario, kung ma-impeach siya at ma-oust by impeachment, sinong papalit? Yan pa ang isang tanong. Kasi pipiliin niya ng presidente. Di ba? Sino kaya ang ipapalit? Isang tao lang naman na naririnig natin at this point, na most likely na magiging vice president. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ami, let's bring in to the discussion ang kinatawan ng Magdalo. Former congressman ng Magdalo na party list, si Gary Alejano, Major o Colonel, ano ba siya? Ano ba tayo? Philippine Marines dati. Magandang hapon, Ed. Magandang hapon. Kay Ma'am Ami, magandang hapon po. Yes, sir. Thank you for joining us this afternoon, sir. Ito nga so, finally, meron ng may charges na, may endorsement na. Pero, ang sabi naman ng iba, so many charges, so late. Kasi baka maipit na sa oras. So, yun ang malaking tanong ngayon. Although clearly, you have a lot of charges lined up against the VP. Pero, number one, meron bang oras? Mahahabol pa ba ito bago lahat ma-obsess sa eleksyon? Alam mo naman yung Pilipinas. Sa tingin ko naman, makakahabol yan. Ang ginawa lang namin bilang complainants, ginawa lang namin yung tingin namin ay tama. Yung tingin namin ito ay tama. Maraming nagsasabi na baka late na and everything. But for me, as long as itong ating complaint ay sa tingin natin dapat mabigyan ng liwanag sa publiko at mabigyan ng due course ng Kongreso, ay sapat na sa amin. Pero sa tingin ko kaya pa. Dahil naman sa elections, pwede naman magkaroon ng special session ang Senado pag ito ay matransmit sa impeachment court. Wala na silang choice alam naman natin na impeachment is a political process dito, no? You think, dahil nakapagsalita na si President Marcos, nag-text sa mga kaalyado niya, the super majority na wag niyo nang impeach, do you think he will still be able to muster the 1/3 vote ng House of Representatives? Now, it depends, ma'am, sa leadership ng House of Representatives how to deal with this. No? Dahil ito ay constitutional mandate ng Kongreso to act on the complaint. Now, we will see what will happen. Kasi nga sa tutulan, sila naman talaga ang may numero dyan. Sila naman ang nakakaalam what to do with it. And we know already na ang dami nang nalabas ng mga information from the different hearings, WADCOM, sa Good Government, at saka yung mga pronouncement ng Vice President before the public sa kanyang mga press conferences. So, pag once na i-file ang impeachment complaint, nasa bola na ng Speaker of the House paano niya ito gagawin. Pero sir, mula bang indikasyon na naririnig kayo, especially to yung kinatawan niyo sa Kongreso ngayon, kung ano ang palo ni Speaker Martin Romualdez? Kasi yun nga, sabi nga ni Ami, malaking bagay ang binitawang salita ng Pangulo, at least on the surface. Hindi natin alam kung merong ibang nangyari under the currents. Pero yung pagbitaw ng Pangulo, wala bang narinig yung inyong kinatawan dyan sa Kongreso kung ano yung palo ngayon ng Speaker? Mahirap po magkomento sa issue na yan. No? Sinabi ko kanina na ang bola ay nasa kanila na ngayon. Pagdating naman sa pronouncement ng Presidente, of course may opinion siya. At alam naman natin na hindi naman, sa tingin ko, ay namumwersa o abusado ang Presidente at hinahayaan niyang gugulong kung anuman ang sinabi niya na complaint sa House of Representatives. So, titingnan natin, no? Kasi naman, katulad ng ICC issue, binanggit niya na hindi siya magko-cooperate, pero hindi naman niya hinaharap. So, ganito rin dito na sinabi niya kung pwede na wag na mag-file ng impeachment complaint, pero I believe hindi naman niya haharangin kung meron.
Sir, tapos ito pa. Kung Sige, sakasakali, go ahead. Congressman, kung sakasakaling hindi matuloy, mai-inoculate ng 1 year niyan si VP Sara. Are you planning to refile kung sakasakali? Kasi magiging ibang kongreso na yan by the time the December rolls around, December 2025. Kung sakasakaling matalo yung complaint na yan, magpa-file ba kayo ulit? Ma'am Ami, premature pa naman magsabi ngayon. No? Ako naman ay positive at tinitingnan ko na talagang mabigyan ng aksyon itong impeachment complaint. Pero ganoon nga ho ang rules dyan. That once you file an impeachment complaint and it is dismissed, meron pong petition within 1 year within which to file another impeachment complaint. So ganoon talaga po. So kami, kasama na ibang sektor at organisasyon, kasama na si former Senator Laila De Lima. Alam din naman na ho namin what will happen, pero kami po ay kumbaga natutulak ng aming konsensya, ng aming responsibilidad bilang ordinaryong mamamayan na kailangan i-file ang impeachment complaint na yan. So, you have 24 counts dito sa impeachment complaint na isinampa. Marami-rami yan eh. So, medyo masalimut puntahan lahat ng yan eh. Ano sa mga ito, sa 24 na ito, ang sa inyong pananaw, ang pinakamalakas ninyo na pwedeng sandalan na reklamo laban kay VP? Kasi I see here, from the VP's meltdown noong October, kung saan she appeared to be threatening the President and the family, and the Speaker, hanggang doon sa kanyang confidential funds as Davao City Mayor, amounting to how many billion? 2.7 billion as Davao City Mayor. Ano ho pinakamalakas sa inyong pananaw? 2.7 billion. Sa tingin ko naman, ang pinag-usapan kasi ng mga nag-complain, no, nailagay na namin ang lahat na tingin namin ay importanteng ilagay sa impeachment complaint. Pero sa tingin ko, ang pinaka-importante na naging hayag na sa publiko ay ang kanyang confidential intelligence fund. Isa ho yan, no? At marami yan. Tapos ang pangalawa ay ang bank account, no? Yung kanyang involvement doon sa bank account na kung saan nagdi-deposit yung drug personalities kasama yung kanyang tatay, ay napaka-importante ho yan. Nangyari before yan na maging vice president yan, pero hindi nahayag sa publiko. So importanteng malaman ho yan dahil naging vice president siya na hindi alam ng taong bayan. So yun yung pangalawa. And then sa tingin ko rin, ang pangatlo ho, yung pagiging tahimik niya sa pag-aabuso ng China sa ating bansa. Betrayal of public trust ho yun eh. Parang hindi ho tayo dinilipinsa ng isang high official ng ating bansa, among others. Yung kanya pong yung apparent pagbabanta niya sa Pangulo, sa inyo po ba? Kasi yun sa kanya mismo galing eh. From her own mouth eh. I was wondering where that ranks as far as you are concerned. Kasi yun, that's not something you have to prove anymore, I suppose, because that was made publicly. Ay, gano'n nga. Itong yung kanyang press conference, of course, pwede niyang sabihin na biro lang, hyperbole, pero yung action mismo na nagwawala sa publiko ay talagang nagpapakita ng problema sa pag-uugali at psychological, no? So that shows unfitness to the service, no, or to the office of the vice president. And of course, dahil kinlaim niya publicly, no joke, na meron na siyang na-hire na assassin. That's very telling, no? It has a big impact on the national security ng ating bansa because she is a breath away from presidency. So napaka-importante po yan. Congressman, medyo matagal nang sinasabi ng Duterte camp na in the past months, naging strange bedfellows daw yung mga progressive bloc sa House, saka yung supermajority. Ngayon,
masasabi niyo ba categorically na walang kinalaman dito ang administrasyon dito sa impeachment? Kasi yan yung medyo kumakalat na naman ngayon ng mga salita-salita na palabas lang daw yung statement ni President Marcos, but in fact, the administration is supporting this impeachment. Ano po yung masasabi niyo sa ganong mga opinion? Ma'am Ami, sa totoo lang, matagal na sana dapat i-file ang impeachment complaint na ito. No? At kung meron talagang o active participation ng administration, matagal na ko sana. No? Actually, on the contrary, hindi ganon ka-aktibo o participatibo whatsoever ang administrasyon dahil halos hindi ko ma-file itong impeachment complaint. For me, hindi ko nakikita o naramdaman na talagang aktibo yung kanilang participation dito. Ang sinasabi lang nila na karapatan ho namin yan na mag-file. At sila naman ay kung ano ang inihain sa kanila ay kanilang aaksyonan. So kasi mahirap kung kukunin yung definite commitment sa kanila na pag kami ay nag-file, ay dapat aksyonan nila. So hindi namin nakukuha sa kanila yun. Ang sinasabi lang naman nila na hindi naman kayo namin pipigilan kung mag-file kayo. No? So for me, that's fair enough for them na bilang tatanggap at magproseso nitong impeachment. Fair enough for them to say that. Pero bakit nga ba po natagalan yung pagfa-file? Kasi yun ang perception ng mga tao, di ba? Sinabi na nga ni Ed na medyo late na. Bakit po natagalan yung pagfa-file? Kasi katulad sa aming part ay mas gusto ho naming marami pong on board. No? Maraming pong on board. Hindi lamang isang sektor o isang grupo lamang. Natuwa naman kami na in the process marami pong sumusuporta talaga. It's a matter of coming together. And then ang isang challenge din of course ang endorser, no? Mahirap talaga mag-finalize ng endorser na yan. At of course busy ang lahat, na dandahan, nadidelay. So may mga factors din na iba na importante na katulad niya na hindi ho kagad na file ang impeachment complaint. Yeah. Sir, yung isa pang inaabangan ng mga tao ngayon is syempre nag-file ngayon is Magdalo and yung Liberal Party List group and yung si Father Flavi and so on and Akbayan. Pero they're looking or people are waiting for signals coming from the actual majority. Kasi kahit paano po when once the majority speaks or once the majority files a complaint, that gives you an indication kung saan papunta yung bola. Kayo po ba minirinig o yung kinatawan niyo sa Kongreso, minirinig pa doon sa mayorya, doon sa sa majority coalition kumbaga? So far wala naman ho tayong naririnig mula sa majority na meron silang ipa-file. Ating naririnig ay merong isang grupo din na magpa-file ng impeachment complaint na magiging kasama ho namin dito sa mag-file na ito. So maybe i-consolidate na lang ang complaint na ito. From coming from the majority, parang napakatahimik actually. Napaka-silent ang majority. So, i-correct ko lang pala, Ed. No? Yep. Wala ko kaming kinatawan ngayon sa wala Kongreso. Wala ang Magdalo ngayon sa Kongreso. Okay. Tama po. Dahil hindi ko kami nakapasok noong 2022 elections. Okay. Okay. Congressman, kapag yan nanalo sa House, it will go to the Senate. Nakita naman natin kung ano yung sentimiento ng mga senador doon nung humarap doon si Sara Duterte. No? Sa tingin nyo ngayon at this point, makakakuha kayo ng suporta ng mga senador given all these articles of impeachment na hinanda na ninyo?
Isang challenging issue actually yan, Ma'am Ami. No? Dahil at the end of the day, this is a number game, no? Numbers game. No? Yes. Political, so pagdating po ng Senado niyan, ay depende na ho yan sa pag-uusap ng mga senador at sa mga mayorya ng Kongreso kung paano gugulong yan. Sa akin, natural, gusto kong talagang ma-hear ito at ma-conclude. No? However, we acknowledge the fact na there are 24 kingdoms in the Senate na merong mga iba't ibang issues. No? Nung pumunta ang Vice President sa Senado, iilan lang naman ang sumikot doon, no, na magsalita. So, pwede nating sabihin na klarong sumusuporta sa Vice President dyan. But the big part of the Senate, hindi naman nagpakita. Hindi naman nagsalita. So, pwede ho yung sumuporta laban sa kay Vice President Sara Duterte. So, it's too early to tell, no? Dahil nung mga nakaraang mga impeachment complaints, maraming, alam nyo, hilaan dyan, maraming mga negosasyon na pwedeng mangyari. Kasi sabi nyo nga ho, political activity ho ito. Kung sakasakali pong manalo siya at matanggal si VP Sara, may isa pang controversial issue. Sino sa tingin nyo ang pwedeng ipalit? Sino ang nababasa nyo kung sakasakali na pipiliin ni President Marcos na maging vice presidente niya? Actually, ang presidente ay pwedeng pumili sa miyembro ng Senado o Kongreso. No? So, sa tingin ko, di ko naman po alam kung mayroon silang preferences now. Pero ang sa tingin ko, mas maganda na pipiliin ng presidente hindi masyadong controversial na figure at in a way may loyalty sa kanilang partido, no, na hindi rin makaka-attract ng patikos o kontrobersya sa opisina. Actually si Speaker Martin Romualdez, sa tingin ko kung tayo mag-iisip lamang, magiging demotion sa kanya kung siya pipiliin, no? I guess for political purposes, mas maganda kung manatili siyang Speaker of the House dahil kung Pilipinas yung kanyang hawak at 300 plus congressmen, sa tingin ko. Dahil kung kukunin siya ng Vice President, parang effectively demoted siya sa kanyang pwesto. So tingin ko yun ang aking nakikita niya. Sir, moving forward, what's the next step? What comes next? I know you filed already, so that may so many days yan for the complaint to be forwarded to the Justice Committee and so on down the line. Pero what's the next step for you guys? Will there be other things? Will there be other campaigns from your end? Kasi I asked that kasi, for example, di ba, the usual process is, di ba, mag-file ng complaint, may mag-endorse, dadalhin sa Justice Committee, pagbotohan niya ng majority, tapos lalagay sa plenaryo, tapos 1/3 vote dapat yan. May shortcut dyan under the Constitution A verified complaint of 1/3 of Congress, diretso na yun ng Senado. Wala na yung komite. That's the other option. So, parang yung nangyari kay, di ba, parang nangyari kay Erap ata yun kay Erap. Rumekta. Pinadala kagad ni Senate ni Villar. Ni Speaker Villar, finorward kagad sa Senate. Kahit po na i-refer yan sa committee, sa Justice Committee, meron silang actually maximum of 60 days within which to deliberate and vote on it, conclude the investigation. However, pwede rin naman maikli. No? Maximum lamang ang 60 days na yan. Assuming that they will refer it to the Justice Committee, pwede naman isang linggo, pwede na lang gawin yan. And they will go into voting right away. Titingnan lamang ang sufficiency in form and insufficiency in substance, then that would be enough to transmit the resolution to the plenary for the consideration of the members of Congress. No? So kami po, abangan po namin yan dahil meron ding ibang narinig ko mag-file impeachment complaint. So that means
pwede rin kasing i-consolidate yung mga complaints na yan. No? Or pwede rin may sariling version ang House na sabi nga ni Ed na pass break na kaagad. Dahil resolution from the House and signed by the 1/3 of the members of the House, then mas mabilis na proseso yan. Congressman, umaasa pa ba kayo na may magdadagdag ng mga complainant? Pwede pa ba magdagdag dyan? Halimbawa, may gusto pang mga mag-sign up? Actually, pwedeng mag-file pa ng impeachment complaint. No? I'm not really sure within what period within which to file the complaints kasi as far as I understand it, once the impeachment complaint is referred to the committee by the Rules Committee, parang barred na, wala na pwedeng mag-file. Yun na yung sisimula yung prohibition. No? Pero habang hindi pa nag-file, it could be consolidated and referred together to the Justice Committee. So, ang period naman ng SecGen ay dapat within 10 days. Maximum naman yan na may transmit niya sa Rules Committee, and the Rules Committee should be able to refer that within 3 days. So, mga maximum lang yun. So, pwedeng tag-iisang araw, pwedeng mangyari yan. Yeah, that's also true. Those are maximum numbers. Nagbabalak din ba kayong mag-launch ng information campaign to get public support? Kasi nagre-react din yung mga congressman sa public sentiment. May balak ba kayong gano'n na gawin? Actually, pinag-uusapan din namin sa mga kasamahan namin, lalo na sa Tindig Pilipinas, sa mga kasama Mamayang Liberal, Akbayan. Pag-uusapan namin, and I believe that is very important, ang information campaign for the people to really understand. Especially, himayin yung articles of impeachment. Although, karamihan dito ay nasa public knowledge na alam na nila yung nangyayari. But it's important na bilang kami magkasama na nag-complain, ay magkaroon po ng communication na tawag natin o maggawa ng information campaign for the people to maximize the information coming to the people. Okay. Sir, ano naman ako? Cambio ko ng konti. Medyo ibang topic ng konti. Ito nga, ilang araw nang nasa EDSA Shrine yung mga pro-Duterte groups. Well, I don't know lang today kung ano pa sila. But they've been there for several days already. And may mga recurrent calls from some of their personalities for the military to step up. Among them, of course, I'm sure you've heard si dating Pangulong Duterte, may binanggit nung isang linggo. I'm wondering, kasi yun po yung constituency ninyo, Magdalo if you've been hearing anything from the rank and file, from the ranks and from the military officers, especially yung active duty, kung merong discontent o merong rumblings, if at all, kung meron man. Una, Ed, sa mga taong pupunta sa EDSA Shrine, sa totoo lang karapatan naman ng sino man na maghayag ng kanilang saloobin sa publiko. Especially may mga supporters din naman ang si President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Meron naman at karapatan nilang mag-air dyan. Mas maganda na mailabas nila yung kanilang saloobin. Ang nakikita lang naman natin as long as walang violations and yung mga procedures na ginagamit o pinapatupad ng kapulisan, at tingin ko mas maganda hayaan natin silang magayaan. Pangalawa, as to the kung meron bang rumblings within the armed forces o yung pagtawag ng former president na mag-take action ang ating armed forces. Ito lang ang aking opinion. Hindi naman madi-deny na malapit ang dating Pangulo sa ating armed forces dahil nga siya ay talagang inalagaan niya ang ating armed forces at ang ating kapulisan. Pero sa akin naman ginagawa niya dahil yun ang kanyang insurance o assurance sa kanyang pwesto. Kahit ano yung ginagawa niya, kabulastugan, lahat ng extrajudicial killing na gagawin niya,
as long as ang suporta ng military at kapulisan na sa kanya, ay hindi siya mababahala. So merong vested interest ang ginagawa ng Pangulo dyan. No? But nonetheless, ang pagtulong sa ating AFP at sa ating kapulisan should not result to personal loyalty to the person. No? Ginagawa ng lahat ng Pangulo at dapat gagawin ng lahat ng Pangulo na alagaan ang lahat ng sektor ng ating bansa kasama ng ating armed forces and the police. No? Pero this should not result to personal loyalty. Dahil ang mandato ng ating armed forces ay protektahan ang Estado at ang taong bayan at ang ating konstitusyon, nabati sa ating konstitusyon. So doon ho dapat nakatingin ang ating armed forces. No? Maalala ko noon, pinaparesto si former Senator Antonio Trillanes ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi lang ko namin sa kanila, you should not follow illegal orders. Kung walang warrant of arrest, hindi po pwede ho yan. No? At yun yung advice natin. Dumaan po kami dyan sa isang pag-aklas. Mahirap talaga ho tumawid. No? Alam mo yung pagtawid ay napakahirap po yan. At ang pagtawid ay dapat, no? Hindi naman natin madi-deny na in the future, kung meron talagang pag-aaklas, hindi natin mapigilan yan. No? Pero dapat maliwanag sa participants na ito ay para sa bayan at hindi lamang sa political interest ng iilan. No? Dahil alam mo natin, nagbabanggaan ang malaking interest ng Duterte at Marcos sa ngayon. It just so happened na si President Marcos ay presidente at commander-in-chief ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. So, I think mag-iisip po ng malalim ang miyembro ng Armed Forces bago siya gagawa ng hakbang dahil pag gumawa siya ng hakbang labas ng konstitusyon, automatic po yan, illegal po yan at malaki ang consequences po dyan. Okay. Pero Mr. Alejano, I understand you are retired na, no? Pero siyempre, may mga nakakausap pa rin naman kayo sa Armed Forces. Sa tingin nyo, nandun pa yung spirit of intervention? Nandun pa rin yun? Buhay pa yun? Alam nyo, Ma'am Ami, nung ako ay kadete pa at saka batang tenyente, tinanong na rin ho ako niya, mayroon bang possibility in the future. Alam mo, ang sagot ko, tingin ko wala na. Pero I found myself joining not only one but twice. So, sa tingin ko, hindi nawawala yan dahil maraming problema at issues na malalaki sa ating bansa. Kaya hindi dapat nakakalimutan ng ating liderato sa executive and even the legislative na hindi po pwedeng patuloy lang tayo gumagawa ng mga bagay na against the interest of the Filipino people. Dahil sa totoo lang, hanggang ngayon, di naman nawawala ang corruption. So depende lang sa level ng corruption na yan at kung paano na ihahayag sa publiko ang itong mga issues na yan. So minsan, yung pag-aaklas kasi is also a wake-up call to everybody, no, na merong problema ang ating bansa. But alam nyo, malaking impact ko sa bansa natin yan. Magsiset back ang ating economy, no, ang investors' confidence. Maraming aspeto. Pero may mga bagay talaga na dapat gawin. No? But for now, I think isang malaking bangayan lamang ng mga malalaking pamilya ang nangyayari. So dapat makatitingin lang ho tayo doon sa kung ano ang tama. No? Kahit mo yun sa administrasyon ni President Duterte, ni President Marcos, by all means, pag mayroong mga kakulangan at tingin natin na kailangan i-call out, by all means, ang oposisyon dapat i-call out din yun. No? Dahil ang ating tinitingnan na yung kapakanan ng taong bayan at hindi lamang sa isa o ilang mga politiko. Okay. Maraming salamat, Magdalo Party List First Nominee Gary Alejano. Sir, good afternoon and thank you for joining us tonight. This afternoon pala. Thank you, Mr. Alejano. Salamat. Thank you. Thank you, sir. Let's now talk to our next guest. We have ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Ma'am, welcome back to Storycon. Thank you for joining us this afternoon. Yes, Good afternoon, Attorney. Ma'am, medyo nabulabog ang lahat ng weekend nung biglang may online call ang ICC for Oo nga. witnesses.
parang, parang hindi mo namin kung audition to. Ano eh. What exactly does it mean? Well, tingin namin part talaga to ng kung anumang investigation, yung maghahanap ka ng witnesses. Isang indication na medyo 2 years after the original opening of the investigation, lumabas yung witness call. Kaya ang pulso namin dito, nag-uubos na lang sila o naghahanap last call kumbaga sa mga gusto pang humarap. Inspired by the coming forward of maybe Ruina Garma and several others during the Quadcom sessions. So you see it as a good sign? Is that what you're saying? It's not a sign of alarm na parang teka, naghahanap pa sila, hindi ganoon. Hindi. Kasi alam naman namin talaga na ang stage ngayon ay investigation. This is a stage where they determine who is most responsible. Okay na, areglado na, there are crimes against humanity committed in the Philippines. Maayos na yon. Ito na lang ang tanong, paano, sino nga ba ang most responsible? At kung aalamin mo kung sino yung most responsible, aalamin mo lahat ng responsable. Palagay ko sa pagbasa ng ICC dito sa mga Quadcom investigations, mas malalim pa, mas malawak pa yung kumbaga net nitong or yung skema nitong war on drugs. Kaya siguro iniisip nila, sige nga, try natin one last time. Meron pa bang gustong humarap? And kung titingnan natin yung website, nag-try na kami mag-sign up eh. Tingnan nga natin. Ang hinahanap nila, number 1, number 2, number 3, hanggang number 4 ay dating pulis, dating member ng PIDEA or kasalukuyang membro, pwedeng DDB, barangay official, even government officials. Sa pangkalahatan, in general, hinahanap nila na magsumite. Ako, ang iniisip ko, ang target market nila, kumbaga, yung mga hindi pa nare-reach out ng ICC. Kasi biktima, medyo kausap na nila, many other actors, kausap na nila. Iniisip lang nila, baka may iba pang gustong humabol. At which is good news for us, I think this is solidifying the case for trial. Kasi kung question lang ay who is most responsible, 2 months ago, 2 weeks ago ba, umamin I am most responsible. And we've solved the question already. But as with any good lawyer, you should be ready for trial and prepare the case even for conviction. So walang basihan yung mga kumakalat ngayon lang naman na opinion na kulang daw sa ebidensya ICC. Kaya nagka-crowdsourcing o kaya nag-witness call. Wala pong basihan yan. Wala kasi may hawak na sila. Sa nakikita ko, baka lang may gusto pang magdagdag. Maganda yon kasi ibig sabihin, masinsin yung investigation. Hindi yung tipong, okay na to, magsampa na tayo ng kaso. Hindi minamadali, hindi inaapura yung mga biktima din. Dito sa pag-open call nila, may diin sila doon sa mga gustong magkwento sa kung anong nangyari. So I would say that this is also a form of truth-telling for those who were involved in the war on drugs. Kung nahihirapan silang lumapit sa biktima at umamin, o kaya lumapit sa gobyerno kasi baka mamaya kasuhan nga sila, I think this is the perfect chance and opportunity to unburden yourselves, your souls. Ika nga. Dito sa ICC, kung ano mang ibibigay mong impormasyon, tratatuhin nila with utmost confidentiality. With an eye, of course, na qualifying you for to be a witness during trial kung sakasakali. Attorney, we have an idea naman kung sino na yung mga key witnesses ng ICC, no? But would you be aware kung meron nga yan mga tinatawag nila, merong police or PIDEA or anyone involved in the war on drugs o kaya public official na pumunta na sa ICC para mag-testify o kaya tumulong? Do you have any idea kung meron na? Yes, meron na. Kaya lang yun nga, hirap din kami, kumbaga, we can neither confirm nor deny for the ICC because at the investigation stage, all the proceedings are confidential. Para hindi, kumbaga, magka-problema yung investigation and eventual trial. Kaya alam ko meron na. In fact, there have been several who have come forward. Kumbaga, sa tindi ng ebidensya, yung iba, hindi na nga naitago nagsalita na and have accepted or admitted publicly that they have been qualified as witnesses. Kakaiba yon kasi ibig sabihin, kung na-target siya, kung mawala siya, in fact, one of them have already made that statement. Kung mawala ako,
okay pa, mabubuhay pa yung kaso kahit may mangyari sa akin. Kaya even the witnesses themselves would know that there is enough evidence at this point to support an investigation. Ang talagang ano na lang, ito, yung puntong to, patulak na to ng trial. Ma'am, When you were talking about policemen, ha? Yung sinasabi niyo po ngayon na meron na rin nagsalita sa ICC. Yes po, alam ko merong ibang mga nag-send na rin ng feelers, pero syempre iba yung kung na-qualify ba, anong quality ng information na naibigay na. Ma'am, we had an interview, I think, was that a year ago, Ami, or a year and a half ago, with the Justice Secretary Remulla, where he told us na na they've been in touch, they've been talking to several police officers who were part of EJ case, and ang sasabi raw nila was that napilitan lang sila o nadamay lang sila, o napilitan silang sumunod sa utos. Parang ganun. In fact, ang sabi pa sa amin Remulla in the program The Chiefs before, ang problema ng DOJ was hindi sila maisailalim sa Witness Protection Program because the WPP does not accept policemen. So that was their conundrum then. But apparently the DOJ was talking to several police officers who confirmed the EJ case and who were willing apparently to testify as early as a year and a half ago. I don't know if you've been able to talk to DOJ or to Secretary Remulla about it, and if you have, kung merong movement along those lines. Well, not yet. We haven't talked to or we haven't been invited to participate directly para doon sa parang DOJ investigation na sinasabi. But I guess they're on the right track in the sense that they're looking at the killings not just as murder or homicides, yung paisa-isa na tipong may rogue policemen na pakalat-kalat at kung ano ginagawa. Now, they have announced that they're looking at a crime, yung crimes against humanity that is defined as widespread and systematic killings. So papasok doon lahat ng patayan at hindi na lang yung paisa-isa o kaya malalaglag kasi dyan sa mga individual murders, yung mga nag-utos. Kaya sa crimes against humanity, dito pwedeng mapasok yung mga mastermind o kaya nag-utos. Kaya talagang dito magiging similar siya sa investigation ng ICC. And on that note, kung kami, mas preferred namin na yung ICC na yung magtuloy. Kasi nauna na sila nakaumang na. At ito nga, parang nagla-last call for witnesses. Itong DOJ investigation, we don't know right now where it is at, but we're looking at a deadline in January kung ano yung magiging findings nila. Kaya abang-abang din kami sa gagawin ng DOJ. Orny, would you know if the ICC has gotten in touch with some of the persons na humarap sa Quad Committee? Halimbawa si Royina Garma. O si Leonardo. Would you be aware kung na-contact, are they trying to contact these people? Naku, hirap niya kasi we can neither confirm nor deny for the ICC. Kasi security yan nung mga kinausap, security yan nung even yung ICC personnel. Kasi tatanungin, paano kayo nag-usap? Sa minimum, what I can say is that the ICC was monitoring and continues to monitor the Quadcom hearings. And definitely they have a copy of the documents or the affidavit submitted by Royina Garma. Did Leonardo submit? Padilla, yung Dapical killings, and many others. Ang tanong na lang, paano yung qualification nila as witnesses? Yan ang abangan ang susunod na kabanata. Ma'am, bukod lang ng konti. One last question, pero medyo iba ng konti. I think you're a member of the NUPL, di ba? I'm wondering lang kung merong developments along the lines of yung pagbabalangkas ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. Kasi we've been hearing for the longest time na Makabayan Bloc is preparing one. Do we know anything along those lines at meron bang forthcoming? Well, yes, the Makabayan Bloc asked for our advice on several points about the impeachment complaint. Ang intindi ko nga, meron ng draft kasi nakapagbigay na kami ng opinion and we've drafted a few memos on this. I think it's very likely soon, baka this week or next week ang filing because it really depends on the complainants. Importanteng punto yung complainants.
And alam niya natin sa impeachment, 'di ba? May first part yung procedural and then second part yung substantial. Bago ka makarating dun sa punto o yung meat of the impeachment complaint, yung procedural very strict. Pagharap mo sa notaryo, alam mo ba ito, yung itsura pa lang ng mismong complaint. Maraming impeachment complaints na nare-reject because of form. Kaya yun din yung isang tinututukan. Kailangan matipon lahat ng complainants at mukhang marami para ipasok yung mga pirma nila at mapanotaryo to. Okay. Maraming salamat po. Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, also member of the National Union of People's Lawyers. Ma'am, maraming salamat. Thank you, at magandang hapon sa inyo. Attorney. Thank you, ingat. Okay, dami story ngayon. Monday pa lang. Okay. Lunes na lunes. Lunes pa lang. Mahabang linggo na naman to. Well, thank you for joining Sarcon today. Ami Pamintuan, editor ng Philippine Star, at in spirit, katabi ko in spirit si Tito Ronald Llamas na mukhang hindi nagising on time. Nasa Europe. So join us again tomorrow at 4 p.m. for the Sarcon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.